Ito ha, mga kababayan. Naku po. Ito. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan ha. Pakinggan ninyo yung sasabihin ni Bato. Diba? Baka naman magulat po kayo. Ha? Kung ano po ito, mga kababayan. Ito na. Ipakita natin yung patungkol kay Bato. Ito oh. Bilyuman ko lang ha. Announcement guys, kung sila na kalukuhan panahon na yun, dapat investigahan. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala kang pera ng bayan yan, pera ng bayan. So, what kung 2016? Kung bumuo sila na kalukuhan panahon na yun, dapat investigahan. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala kang pera ng bayan yan, pera ng bayan. So, what kung 2016? Kung bumuo sila na kalukuhan panahon na yun. Pakinggan nyo ha. So what daw kung 2016? Nag-umpisa ang kalukuhang pangungurakot sa termino ni Digong. Kalukuhan daw yun. Pera ng taong bayan. So what kung 2016? Imbestigahan na yan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko sinasabing nagising. Actually, Ma'am Silpa Glory, hello po. Hindi po siya nagising talaga. Alam po kasi niya talaga yan. Kasi sa totoo lang, in fairness sa lahat ng senador, si Bato lang po ang hindi sangkot sa flood control. Totoo yan. In fairness sa lahat ng senador, si Bato lang po ang walang isyong flood control. Totoo yan. Kaya ngayon, sa totoo lang mga kababayan, narinig nyo naman, diba? Ang sabi ni Bato. Walang 2016, walang 2022. O 25. Imbestigahan mula 2016 pataas. Kasi dyan nag-umpisa ang korupsyon sa administrasyon ni Digong. Kita ninyo? Huwag nyo sabihin mga kababayan na si Bato AI to. Huwag nyo sabihin AI yan. In fairness kay Bato, hindi siya sangkot sa flood control. Oo, 'di ba? The poor cat lovers. Kaya in fairness sa kanya, kaya malakas ang loob niya na sige, imbestigahan niyo. Pera ng taong bayan yan. Kasi hindi naman siya sangkot kasi. Hindi naman siya katulad kay Bongo. 'di ba? Tapos ito pa, mga kababayan. Bukod diyan sa sinasabi niyang imbestigahan ang 2016 kasi pera ng taong bayan, nagpasa din siya ng batas, Ipinasa pa lang, pinupropose pa lang. Alam nyo ba kung ano yung batas na yon? Ulitin ko i-play ko lang. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala kang pera ng bayan yan, pera ng bayan. So, what kung 2016? Kung bumuo sila na kalukuhan panahon na yun, dapat investigahan. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala kang pera ng bayan yan, pera ng bayan. Nanay Minda, hello po. Pera ng bayan yan. Pera ng taong bayan. Imbestigahan. Kung gumawa sila ng kalukuhan nung taon na yon, panahon ni Digong, termino ni Duterte, imbestigahan kay pera ng taong bayan yan. So what naman daw kung 2016? So ngayon mga kababayan, kaya pala nanahimik si Bato. Ramdam na ninyo at pansin na ninyo na bumabaliktad na po si Bato. Nako po. Mga kababayan, bumabaliktad na si Bato de la Rosa. Bukod dyan mga kababayan, bago niya po isinabi niyan sa isang nagtanong sa kanya, actually hindi siya reporter yung nagtanong sa kanya hindi reporter, isang vlogger lang. Ngayon, dalawa kasi sila ito, yung nag-send sa akin ito ay siya ang mismong kumuha. So sabi niya, so what naman daw kung 2016 nag-umpisa ang korupsyon? Kasi nga napapansin niya, katulad niyan sa Cebu. Yung dating gobernador DDS. Yung ngayong gobernador DDS. Kanino nangyari sa termino ni Duterte? Di ba? Tapos ang sisihin nila, si Marcos. Di ba? Gobernador noon sa Cebu, si Gwen Garcia, DDS. Gobernador na nanalo ngayon, DDS rin. At inamin mismo ng gobernador ng Cebu na 2019 nangyari ang mga project na 26 billion na hindi na ipagawa ng ayos ng DPWH. Kaya binaha sila.
Nagigising na po mga kababayan ang mga DDS ngayon na mga politician. Kasi bakit? Sila mismo naapektuhan eh. Actually, I will tell you frankly mga kababayan, itong si Bato, malamang sa malamang, nagigising na po ito. Bakit? Simula kasi nung dumikit siya kay Digong, ang ganda kasi ng role niya eh. Pulis siya. Nag-aral ng pulis, nag-PMA tapos naging PNP chief, naging senador. Simula nung dumikit siya kay Digong, nagkandalit-litsi ang buhay niya. Siya mismo apektado eh. Tingnan nyo, nung dumikit siya kay Digong, masusunod na siya sa ICC. Hindi ka pa rin ba magigising? Hinampas na siya ng katotohanan, sinapak na siya ng ebidensya. Pahamak talaga si Duterte. Yan ang totoo. Dumikit si Bato kay Digong, nagkandalit-litsi ang buhay niya. Senador siya. Pero nung dumikit siya kay Digong, senador nga siya pero makukulong siya sa dahig. Alam niya ang kahinatnan pag nasa dahig siya. So what kung 2016? Kung gumawa sila ng kalokohan panahon na yun, dapat ibestigahan. So, hindi na... Diba? Kaya tignan nyo, si Pam Baricuatro, DDS yan. Pero anong sabi niya? 2016 nag-umpisa. Tinanong ni Karen Davila, 2019. Diba? So, kaninong termino yun? Kay Duterte ba? Sabi ni Karen Davila. Sabi niya, yes, I guess 2019. Diba? Sinong presidente nun? Diba? Kahit supporter ni Digong, nagkandalit-litsi ang buhay. Tingnan mo si Bato. Tama ang desisyon ni Bato. Hanggat maaga pa, ilahad mo na. Diyos ko. Alam nyo, isa lang, I will tell you frankly para si Bato hindi makulong makasama kay Digong sa dahig, So what kung 2016? mag-state witness siya sa ICC. Katulad kay Garma. Totoo yan. Alam nyo, kapag si Bato mag-state witness kay Digong, doon at mapatunayan na siya ay inutusan ni Digong at si Digong mismo nag-utos, ma-absolto siya kasi magiging witness yan eh. Diba? Tingnan mo si Robin. Anong sabi ni Robin? Buti pa, si Senator Ping Lacson ang gawin na Senate Blue Ribbon Chairperson kaysa sa iba dyan na halantaran ang kulay na pamumulitika lang ang ginagawa. Diba? Totoo yan mga kababayan. Alam nyo sa totoo lang, hindi po ako nagagalit dito sa mga politician na DDS na nakadikit kay Digong kasi biktima lang din po sila. Totoo yan. Alam nyo kung ako kay Bato, I will tell you frankly, mag-state witness o mag-star witness siya. Diba? Huwag niyang pagtakpan si Digong, hindi siya makukulong. Gayahin niya si Rowena Garma. Totoo yan. Kapag ilaglag niya si Digong, aminin niya na inutusan siya at totoo na nagpa-implement si Digong kasi siya ang PNP chief, ma-absolto siya eh. Kasi siya ang pinaka-the big star witness doon. Kaya napagtanto-tanto na siguro ni Bato, nakita niyo, nanahimik. Diba? Totoo yan. Ako na mismo nagsabi sa inyo mga kababayan. Actually, si Garma, isa yun sa makakasuhan dapat sa ICC. Pero anong ginawa ni Garma? Ayun, nag-state witness. Diba? Kasi kung aminin niya lahat, yung mali ni Digong, mag-star witness siya, hindi siya makukulong. Diba? Kasi gagawin siyang star witness eh. Diba? Kasi kung panatiliin ng takpan si Digong kahit totoo naman, diba? Makukulong siya, kasama siya doon. Hindi niya makikita yung pamilya niya. Hindi niya makikita yung anak niya. Ang buong pamilya niya, yung mga kalupaan niya, yung tinanim niyang agarwood, na 5 years from now, magiging milyonaryo siya. Hindi niya maranasan yun. Diba? Totoo yan. Kaya tignan ninyo. Kahit saan siya magtago, mga kababayan, makikita at makikita pa rin siya ng batas at ng otoridad. Kahit magtago pa siya dun sa Snake Island, makikita pa rin siya dun. At saka pag pumunta naman siya sa Snake Island, mamamatay din siya doon. Diba? Kaya tignan nyo, napansinin nyo?
Kung gumawa sila ng kalokohan panahon na yun, dapat investigahan. So, hindi dapat i-limit, sir, dun sa 2025 during the time of... Wala pera ng bayan yan, pera ng bayan. Di ba? Oh. Bukod dyan mga kababayan, kita nyo, bumabalingbing na si Bato. Are you sure, Bato? Mukhang lumambot ka na. Ayan sabi dito no, sa post na isinare sa akin. Di ba? Kita ninyo mga kababayan. Kahit magtago siya, makikita siya. Ang tanging gawin niya, para hindi siya makulong sa ICC, Bato, kung nanood ka sa akin ngayon, iligtas mo sarili mo, umamin ka, mag-star witness ka. Yan lang. Yan lang ang bukod tanging makakapagligtas sa'yo. Hanggat at habang hindi pa inilabas ang warrant of arrest sa'yo ng ICC, pumunta ka na kay Trillanes. Walang masamang damo o walang duwag sa pag-amin ng pagkakamali. Puntahan mo si Trillanes, kausapin mo ng ayos. Gusto mo ako pa maging tulay eh. Diba? Hindi ka makukulong, makakasama mo pamilya mo. Iligtas mo sarili mo, aminin mo na inutusan ka, aminin mo ang pagkakamali ninyo, hindi ka makukulong. Pumunta ka kay Trillanes, hindi duwag. Hindi duwag ang tawag sa ganun. Mamahalin ka pa ng tao. Pag tumakbo ka ulit politiko, mananalo ka pa. Kasi may paninindigan ka na eh. Paninindigan lang naman kasi ang hiling ng tao. Yung pag-amin. Diba? Pag-amin ng pagkakamali, paninindigan, iligtas mo sarili mo habang may time pa. Totoo yan, wala pang warrant. Ibig sabihin, wala pang warrant, hindi pa na proseso yan. Hindi ka pa nahatulan. No? Kasi mga redacted pa yung nandoon eh. Kung lumapit ka kay Trillanes, iligtas mo yung sarili mo at aminin mo doon na isa ka sa biktima katulad kay Garma. Kasi sa totoo lang, kung hindi pwedeng ganyan, sana si Garma wala. Bakit si Edgar Matubato? Bakit si Arturo Las Cañas nandoon? Diba? Si Arturo Las Cañas nandoon, tao ni Digong yan. Edgar Matubato nandoon, tao ni Digong yan. Si Garma, nandoon, tao ni Digong yan. Ikaw na lang. Kung gusto mong maligtas ang sarili mo, hayaan mo ang sabihin sa'yo ng mga DDS. Mamili ka. Purihin ka ng DDS, tawagin kang bayani, dasal-dasalan ka kahit buhay ka pa, pero nakulong ka sa dahig. Diba? Kung aminin mo na totoo na ginawa ni Digong ang krimen na yan, magiging star witness ka, pag uwi mo ng Pilipinas, mananalo ka pa. Yeah? May possibility, magiging presidente ka pa balang araw. May paninindigan ka eh. Kasi kung katiwalian lang, korupsyon, wala akong nakita na sangkot ka eh. Ito kung ako lang pa-reaksyonin patungkol kay Bato, kung itong ginawa niyang paimbestigahan yung mga korupsyon mula 2016 hanggang ngayon, si Bato kahit isang sentimo hindi sangkot sa korupsyon, wala akong nakitang sangkot siya sa korupsyon or sa flood control, mga project sa DPWH maliban kay Bongo. Si Bongo, oo, kasi nga, kontraktor ang magulang at ang stepbrother. Pero si Bato wala. Ang tangi lang gawin mo, aminin mo, nakasali ka, mag-star witness ka sa dahig, maabsuelto ka katulad kay Garma. Mamahalin ka pa ng tao, sasaluduhan ka pa ng tao. Sasaluduhan ka ng tao sa totoo lang. I-inspect. Sumat kung 2016. Kung gumawa sila ng kalokohan panahon na yun, dapat investigahan. So, hindi... Diba? Mamahalin ka ng tao, Bato, maniwala ka sa akin. Oo, naku po, bumaliktad na nga ba si Bato? Kanya-kanyang hugas kamay na. Yeah, baka maabsuelto siya, basta ituro mo lahat ng kasangkot. Oo, totoo yan. Ronald Maglalang, totoo yan. Hanggat si Bato magsalita, aminin niya doon na may pina-implement si Digong na war on drugs at hindi dinaan sa tamang proseso. Aminin niya na yung mga ebidensya na mga baril na napunta instead na kanan, napunta sa kaliwa, mga manufactured evidence, sabi ni dating Chief Justice Maria Lourdes Serino, na manufactured evidence, tanim ebidensya, lulusot si Bato. Bakit? Si Garma nga eh. Si Garma, tignan nyo, inamin ni Garma doon na mayroong reward system.
Meron siyang mali, oo. Pero magwi-witness siya na totoo. Para hindi siya makulong. Kung banindigan niyang ganyan, pero nararamdaman ko ngayon parang sa kabila ng katahimikan ni Bato, sa kabila ng hindi lumalabas, parang kada may media, parang against na lahat sa administrasyong Marcos Duterte noon yung mga sinasabi niya. Katulad niyan, meron akong ipakita sa inyong isa. Ito bukod yan mga kababayan, ito batas ni Bato. Nawawala siya. Pero tingnan mo yung batas niya. Kani akong gipaabot. Ayun Kani akong gipaabot. Ito yung hinihintay namin. Yesterday, I filed SBN 1343, an act reimposing death penalty for the crime of plunder. Tingnan natin sino ang haharang nito. I move for the swift passage of this law. Taong bayan, please second my motion. I second the motion. Please, taong bayan, comment. Yusek Bernardo, do you think, anong ginawang mas maganda, meron tayong death penalty. Mas maganda, meron tayong death penalty. Yun, coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Bago yung mga tanong ko, for the record lang po, Mr. Chair. Diba? Pinaglalaban natin yung... Kita nyo? Death penalty agad. Paano kung si Bongo mapatunayan dun sa plunder na ikinaso ni Trillanes? Bitay. Sinong may gusto? Si Bato. Si Bato ang nagpasa ng batas na yan. Death penalty para sa mga plunderer. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ang tanging makapagligtas kay Bato para hindi siya makulong sa dahig, mag-star witness siya. Or tawag doon, star witness ba? Or state witness? Or whistleblower? Wala pang kaso si Bato. Wala pang warrant. Ibig sabihin, walang warrant, wala pang kaso. So, pwede pa siyang lumapit kay Trillanes. Pag lumapit siya ngayon kay Trillanes, magpatulong siya ngayon kay Trillanes, mag-state witness siya. Di ba? Posibleng makalusot si Bato pag mag-state witness. Makakalusot, Sir Ernesto Bungabong. Lumapit lang siya sa National Union of NUPL, no, sa mga samahan ng mga abogado. Kasi president doon si Attorney Conte. May possibility. Si Garma nga 'Di ba? Si Garma. Pero pakiramdam ko, mga kababayan, bumaliktad na talaga si Bato. Kung mahal mo sarili mo at pamilya mo, Bato, magsabi ka na ng totoo. Pero kung mahal mo si Digong kaysa sa pamilya mo, nasa sayo yan. Tama yan. Ma'am Miriam Ahmed. Totoo yan, Ma'am Miriam Ahmed. Syukran. Totoo yan, sinasabi niya. Kung mahal niya ang asawa niya, mga anak niya, buhay niya, aminin niya. Kung si Digong ang ipaglaban niya versus kamag-anak niya o pamilya niya, bahala na siya. Desisyon na niya yan. Totoo yan. Yan ang pinaka-big na advice, Ma'am Miriam Ahmed. Kung talagang inisip niya ang kapakanan ng pamilya niya, kung mahal niya asawa niya, mga anak niya, mga napundar niya, sarili niya, aminin niya. Tama yan. Mag-state witness siya. Pero kung si Digong pa rin ang pairalin niya, kung ampaw pa rin ang nasa utak niya, desisyon mo na yan. Bahala ka na. Siya mismo nagsabi, mga kababayan, hindi basta-basta makulong sa ICC. Sabi ni Bato yan. Willing ka bang magpapakulong, Senator? Sabi ng News 5. Hindi. Kasi bakit? Yung anak nga, hindi pwede pumasok. Paano ako? Hindi pala maganda doon. Sabi ni Bato yan. Sabi niya. Ito Bato. Ayaw magpa-aristo sa ICC. Ninyo. Posibleng magmatigas at magtaguraw si Senador Bato de la Rosa sakaling magbaba ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Taliwas ito sa dati niyang pahayag na handa siyang humarap sa The Hague.
Para sa iba pang detalye, Mahirap kasi. live, wala sa Senado, si Mean Los Baños. Miriam Susuko, Mean, hello bakit po. parang nagbago ang isip nitong si Senador Bato tungkol doon sa ICC? Tama ka dyan, Ruth. Isa na nga raw sa mga kinukonsidera ngayon ni Senator Bato de la Rosa ang hindi na sumuko sa mga otoridad sakaling Kasi alam maglabas niya. ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Bakit naman daw siya susuko kung wala namang hustisyang maibibigay sa kanya? Diba? Taliwas ito sa pahayag ng senador nito lang nakaraang linggo na handa siyang magpaaresto at tumungo sa The Hague para rin daw maalagaan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Tila mahirap daw gawin na alagaan niya si Duterte dahil maging mga anak nga raw ng dating Pangulo, hirap makalapit sa kanya. Diba? Oh. Siya mismo nagsabi, willing siyang magpakulong at alagaan si Digong. Pero nagbago ang isip niya. Bakit ako magpapakulong? Mismo nga mga anak ni Digong nahihirapan lumapit sa kanya. Paano pag siya pa daw ang makulong? Hindi makapunta anak niya doon. Magkano pa masahe pabalik-balik? Di ba? Oh. Kaya ibig sabihin mga kababayan, si Bato ngayon floating. Lumulutang yung Bato ngayon. Nag-iisip, either idiin si Digong or samahan si Digong. Ayaw nga niya sumama. Ayaw nga niya magpakulong. Kasi bakit? Anak nga ni Digong nahihirapan pumasok eh. Tapos siya, papasok pa doon. Paano pamilya niya? Yan ang sinabi natin ngayon mga kababayan. Isipin ninyong mabuti. Yeah? Isipin ninyong mabuti. Either mangyayari at gawin ni Bato yan. Iligtas ang pamilya niya at sarili niya o pahalagahan niya talaga na didiis siya. Diba? Binawi niya yung sinabi niya noon na samahan niya si Digong sa loob. Ayaw na niya. So, ibig sabihin, ayaw na niya kay Digong. Kaya napapansin niyo ngayon, bumabaliktad na ba? Ito. Handa siyang magpaaresto at tumungo sa The Hague para rin daw maalagaan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Tila mahirap daw gawin na alagaan niya si Duterte dahil maging mga anak nga raw ng dating Pangulo, hirap makalapit sa kanya. Sakaling maging pinal ang desisyon ni De La Rosa na hindi na magpaaresto sa ICC, isa daw sa options niya ay maglagi na lang sa Senado ng matagal na panahon. Dati nang sinabi ni Senate President Jesus Cordero na pwedeng manatili si De La Rosa sa Senado sakaling ipaaresto na siya ng ICC. Hindi ka habang buhay sa Senado, Bato, tanga. Matatapos yung termino mo, 2028. Ay, hindi pa pala, kasi kakapanalo mo pa lang. Pagkatapos ng termino mo, arestuhin ka pa rin. Ang gagawin mo dyan, mag-state witness ka. Plan B ni Bato yan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Napansin ko na yan noon pa. Bakit? Bakit? Mga kababayan. Naalala nyo, pumunta si Digong ng Hong Kong, hindi siya sumama? Kasi alam ni Bato na may warrant sa ICC. Sasalubungin si Digong. Hindi niya alam na baka doon sa warrant kasali na siya. Kaya ang rason niya, nangampanya siya sa bundok. Bakit sa bundok ang mangampanya? Nandoon yung maraming Pilipino. Diba? Maraming pamilya yun, expose ka doon. Ba't pupunta ka pang bundok? Diba? Yun ang katotohanan. Doon pa lang napansin nyo eh. Dumidistansya na. Si Robin nga, dumidistansya ni. Dumidistansya na si Robin. Ayaw na kay Marcoleta. Si Ping Lacson ang pinipili. Tapos natahimik na siya. Sumuporta na nga kay PBBM. Ang sabi ni Robin, walang kulay-kulay dito. Andyan na yung Pangulo eh. Andyan na yung Presidente. Suportahan ko siya kahit magkaiba man kami. Kita nyo. Yun mga kababayan. Yun ang totoo. Kaya pala tahimik sila. Yes, Mamoy ni Artos. Di ba? Ito yung sunod. Di yan tatantanan ni Trillanes. Kaya nga, di ba, Kokoy? Salamat naman pa dito ang senador. Kaya alam nyo sa totoo lang mga kababayan,